Samantala, usapang lindol naman po tayo, tinuntun po ng GMA News ang mga bahay na nakatayo dun po sa West Valley Fault Line. Nakita namin na bukod sa mga bahay, naroon din po ang ilang establishmento gaya na lang ng Camp Bagong Diwa. At nakatutok si Cedric Castillo. Sa tulong ng West Valley Fault Atlas na inilabas ng PHIVOLCS kamakailan kung saan inilatag ang humigit kumulang 100 kilometrong fault system. Inilunsad naman ang website na nababaha.com ang bersyon nito kung saan inilapat ang fault line sa Google Maps. Ang resulta, maaari nang malaman kung ang isang komunidad o kahit pa mismong bahay sa pool ng fault line. Sinubukan namin ang mapa, pinili namin ang Makati area sa Barangay Pembo, tumbok ng Umbel Street. Sa bahay na ito na ayon sa mapa ay nasa ibabaw ng isang fault. Pero hindi na nagulat ang may-ari nang makausap namin. Alam na namin kasi nagmi-meeting na sa barangay na kami nga under ng fault line. O galing mismo tiga DNR yung nagsipapaseminar kung anong dapat gawin, saan tatakbo. Wala makapagsasabi kung kailan gagalaw ang isang fault, pero mas mainam daw na maging handa. Sa ilang bahagi ng Makati na aming naikutan, may mga karatula na ng ruta sakali mang mangyari ito. Alam nyo na kung saan pupunta, may mga evacuation center? Meron. Dito, sa barangay. Tapos meron sa Rizal. Sa mapa pa rin ng West Valley Fault, makikitang mismong ang gilid ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, nasa ibabaw ng fault line. Ayon sa PHIVOLCS, hindi dapat tinatayuan ng anumang istruktura sa mismong ibabaw ng fault line, pati sa 5-meter buffer zone sa paligid nito. Madaling pag-usapan na lumayo ka sa aktibong fault, madaling pag-usapan yung pag-responde, pag lumindol na. Pero ang hindi napapag-usapan, ang talagang makakamatay sa karamihan ay mahinang bahay at gusali. Sa isang text message, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine National Police na wala raw masyadong pasilidad ang PNP-NCRPO doon na maaaring malagay sa peligro. Sa bahaging sakop na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Bagong Diwa pa rin, natunto ng GMA News ang marker na ito ng PHIVOLCS. Palatandaang may fault nga sa ilalim ng lupa. Pero kaharap lang ng marker, full swing ang construction ng high-risk jail facility ng BJMP. Sabi ng BJMP, ngayon lang daw nakarating sa kanila ang impormasyong ito, kaya makikipag-ugnayan sila sa PHIVOLCS. Bukod sa mga lugar na naikutan namin, ilang mga paaralan naman ang binanggit ng PHIVOLCS na maaapektuhan. Ang Sitio Carajume Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan, Barangka Elementary School sa Marikina, Tibagan Elementary School sa Makati, Ann Claire Montessori sa Taguig, Alabang Elementary School sa Muntinlupa at E. Pedro Diaz High School sa Muntinlupa. Pinayuhan na nilang abandonahin o gibain ang mga ito. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.